Sabi po ni Aldin Cao, ang pagbibinyag ng sanggol ay aral ng tao, aral ng Katoliko, hindi turo ng mga apostol. Hmm, ang pagbibinyag ng sanggol ay hindi turo ng mga apostol. Okay. Ano ba ang utos ng ating Panginoong Jesucristo? No? So basahin natin ang Mateo 28:19 mga kapatid. Kasi ang mahirap kasi dito, yung hindi natin inuunawa ang utos ng Panginoon mga kapatid. Ano? Ito ang unang sinasabi. Ito ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo nung inutos niya sa mga apostol na magbinyag. Ito po ang sinabi niya. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ang pinapagawang alagad ang lahat ng mga tao. Lahat, no? Lahat ng mga tao gawing alagad sa buong bansa. Lahat, pag sinabing lahat, kasali ang bata diyan kasi ang bata po ay tao, no? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kung may magsabi sa inyo na ang bata ay hindi tao, kawawa yung mga anak nila, no? Kung anong uri ng hayop ang anak nila o di kaya halaman. Kasi pag sinabi nilang hindi tao ang bata or ang sanggol, abay isa para na rin nilang sinabi na si Panginoong Jesucristo nung nasa sinapupunan ng Inang Birheng Maria ay hindi tao. O basahin natin ang Mateo 1, mga kapatid, 18 hanggang 22. No? Sabi dito, hindi ba tao si Kristo nung nasa sinapupunan siya ng kanyang ina? Basahin natin. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria. Ano si Inang Birheng Maria ba di Romel? Nagdadalang tao, nagdadalang hayop? Klaro naman yun, taong dinadala. Kapag nagdadalang tao, saan yung tao na yan? Nasa tiyan, nasa labas? Dinadala nga eh, nasa Oh. nasa loob. Ibig sabihin, nasa loob pala ng tiyan, tao na. Brother Romel, ay Yes. pagpatuloy natin, baka nung lumabas na hindi na siya tao. No, pagpatuloy natin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Brother Romel, sabi dito, si Panginoong Jesucristo daw ay sanggol. No, sanggol pa lang si Panginoong Jesucristo na ipanganak ni Maria, pero kaganina, ang sanggol na yan ay tao. Di ba? Sabi, nagdadalang tao si Maria. Okay? Sa 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at si Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So dito, ipapangalan mo sa sanggol. So si Panginoong Jesucristo nung ipanganak sanggol, mga kapatid, no? Nung sa loob pa lang siya ng sinapupunan, tinawag siya na tao. No, kasi si Inang Birheng Maria nagdadalang tao daw. Ibig sabihin, nasa loob pa siya ng tiyan. Tao na si Jesus. Nung ipinanganak siya, siya ay tinawag na sanggol. Question, Brother Romel, mababasa ba sa Bible na ang sanggol tao? Oo o hindi, Brother Romel? Tingin mo? Klaro naman yan, mabasa. Oo. Mababasa. Basahin natin yung liter por liter na yung sanggol tao. Okay, basahin natin ha. Basahin natin sa, anong talata yon? John 16:21 ba? John 16:21 ba yon? Sabi dito, kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Dito, sanggol ang ipinanganak sa isang bersyon ng Biblia, sa dating Biblia. Ito ang ating mababasa. Ang babae pagka nanganak ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, so ang sanggol ang ipinanganak, ay hindi na niya naalala ang hirap
dahil sa kagalakan sa pagkapaganak sa isang tao. Yung tanggol, Brother Romel, tao, hindi. Ang sanggol po Brother, ay tao. o ayan, dito ayon sa mga kapatid, pag nakaharap kayo ng protestante na nagsasabi, ang sanggol hindi tao, basahin nyo itong talata na ito. 1:16-21, ang sanggol na ipinanganak ay isang tao. Okay? Basahin nyo ito. So, ang sanggol isang tao. So, bakit importante na maiano natin yan, i-present sa kanila na ang sanggol ay tao din o ang bata ay tao din dahil babalikan natin ang utos ni Panginoong Jesucristo. Ano ang utos ni Panginoong Jesucristo sa Matthew 28:19? Sabi dito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng dito sa isang sa magandang balita Biblia, kaya't humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang mga tao. Okay, mga tao, gawing alagad ang mga tao, general. Sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila. So, ang mga tao daw, bautismuhan. Nabasa natin sa Biblia, mga kapatid, ang bata, tao, ang sanggol, tao. Sa loob pa lang ng tiyan ng kanyang ina, tinawag na tao ang bata, katulad ni Panginoong Jesucristo. Tinawag siya na tao, dinadala ng kanyang ina. Sa loob pa lang siya ng tiyan, tao na ang bata. Nung ipinanganak, naging sanggol, sabi naman ni Panginoong Jesucristo, ang sanggol ay isang tao. So therefore, ang bata dahil tao, siya ay dapat binyagan. Dahil ang turo ni Panginoong Jesucristo sa pagbabautismo para sa mga tao na maging alagad niya, lahat ng tao. Walang exemption, mga kapatid. Actually, si St. Paul, kasi ang mga apostol kasi, kung hindi nyo malaman, the way sila mangaral, mga kapatid. Ang mga apostol, pag nangangaral sila, nagko-quote sila ng mga pangyayari sa Old Testament. Nagko-quote sila. Halimbawa, si St. Paul, hininto niya ang buhay ng mga Israelita doon sa ilang, at nakwento ni St. Paul na nagbinyag ang Diyos doon sa mga Israelita sa dagat na pula. Mababasa natin yan, unang Korinto 10:1-2. So tingnan natin ano ang nangyari sa kwento ni Apostle Paul sa pagbibinyag ng Diyos. Kasama ba ang mga bata doon? O tingnan natin mga kapatid, 1 Corinthians 10:1-2. Ito, mga apostol na ang nangaral dito kasi sabi kasi nila, walang apostol nangaral na magbinyag ng mga bata. Hindi lang nila alam. Meron po. O, basahin natin. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat. Nabautismuhan ang lahat. Pag sinabing lahat, walang exemption dyan. Okay? Sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. So lahat ng mga Israelita, sabi ni Isil TV, kung lahat pa kasali ang hayop, talaga, Israelita ba yung hayop? Di ba? Lahat ng mga Israelita dyan ang nabinyagan. Ibig sabihin, bata man o matatanda, kasali yan sa binyag kasi nabautismuhan silang lahat. O, patunayan natin na kasali ang mga bata dyan. Yung lahat na kasali ang mga bata. Kasi, ang kwento na ito, kinuha ni St. Paul sa panahon ng Exodo, Sa Exodo 12:37. Tingnan natin mga kapatid kung nasali bang bata dito. Exodo 12:37. Nasali ba ang bata dito? Basahin natin. Mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000. Kumulang sa 600,000. Ito yung nabinyagan na lahat, Ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. May bata, Brother Romel? Wala. Meron, may nabasa. Ano ang sabi ni St. Paul? Balikan natin kasi sabi ni St. Paul lahat. Sino yung lahat na yan? 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga lalaki, mga babae at bata. So, yung 600,000 yan ang sinasabi ni St. Paul na lahat na binyagan. Kasali ang bata O balikan natin yung 1 Corinthians 10:1-2. Anong sinabi dito ni St. Paul sa kanyang pangangaral sa binyag? 1 Corinthians 10:1-2. O tingnan natin muli. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Ano ang intensyon ni St. Paul? Malaman natin kung anong nangyari kina Moises noon. Malaman daw natin. Para malaman daw natin ano pa.
Silang lahat ay naliliman sa ulap ng kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat. Yung lahat kasali yung bata, 600,000 sila, no? Kasama yung mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ba't sinasabi nila walang pagbibinyag sa bata na turo ang mga apostol? Meron! Di lang nila naunawaan. Bakit? Wala silang simbahan na nagtuturo sa kanila, mga kapatid. Okay? But in Catholic theology, tinuro sa atin ng simbahan. Kaya nga nagbibinyag. Unang-una, ang turo ni Kristo. Lahat ng mga tao. General po yun. No? Pag sinabi mong general, Henry, yes, lahat, Brother Angel. wala siyang sinabing pwera bata. O walang sinabi prayer. Hindi sinabi ni Panginoon Kristo na binyagan niyo ang lahat ng mga tao. Ops! Puwera bata. Wala pong ganon. No? Ang naglagay lamang po ng restriction dyan, ang mga protestante. For 2,000 years, tingnan niyo po ang history of the church. Tingnan niyo. Wala po kayong mababasa sa history before Protestant era na nagsabi mga church fathers na bawal ang bata binyagan. Wala pong ganon. Bro, nandito si Itsoy, sabi niya agad-agad sa atin. Gawa 2:38, tanong, marunong ba ang sanggol magsisi sa kanyang kasalanan? Akala niya ang binyag sa mga ano lang, Ganito. nagsisisi lang. Ano ba ang isa sa reason ng United binyag? yan. Yung pagpapanampalataya. Okay? Kaya nga, mayroong tinatawag na catechumen. Kasi kinakailangan niya munang manampalataya. Nasa nasa Marcos. So, si Itsoy kasi walang alam naman kasi yan eh. No? 16:15-16, ano ang sabi ni Jesus? Paano ba magbinyag? At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng mga tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan. So, kinakailangan ng pananampalataya, Itsoy. O question, ang bata ba may pananampalataya? Meron o wala? Itsoy. O, sabihin mong wala kasi ipapaalam ko sa iyo na ang bata nananampalataya yan sa Diyos. Bata pa lang ha? Nung ipinanganak pa lang siya, may pananampalataya na siya according to the Bible. Kasi ang tao, hindi siya hindi siya makakapag-praise sa Diyos kung walang pananampalataya. Brother Angel, tanungin kita. Ka ba, Brother Angel? Ano yung praise sa Tagalog? Puri, makapagpuri ka ba sa Diyos kung wala ka pananampalataya? Of course, dapat meron para bago di ba? Kasi pag wala kang pananampalataya, hindi ka magpupuri sa Diyos. Ang mga bata ba, nagpuri ba sa Diyos? Tingnan natin Tingnan natin sa Salmo muna. Salmo 8:1-2. Awit 8:1-2. Ang Diyos mismo nagsabi nito eh. Tingnan natin ang mga bata. Wala ba silang pagpupuri? Ha? Tingnan natin sabi niya rito ulit. Sabi dito. Sige bro, Mamaya na yan. Tingnan natin muna. Sige. Tingnan natin muna kung ang mga bata hindi ba marunong magpuri. Kasi ang tao, kapag walang pananampalataya, hindi yan nagpupuri sa Diyos. Ang isa sa reason para binyagan ka, manampalataya ka muna, kaya nga may catechumen eh. 'Di ba? Pinapatanggap muna sa iyo ang pananampalataya, saka ka binyagan. Kasi hindi ka pwedeng binyagan kung wala kang pananampalataya. So isa 'yan sa tuntunin para mabinyagan ka, hindi yung binyag lang basta maanib lang sa sikta, di bali nang may pananampalataya siya, wala, basta ang importante maging membro siya, binyagan siya, hindi ganoon. Kinakailangan manampalataya muna siya. Mga bata, wala bang pananampalataya? Meron. Bakit nasabi ng bata may pananampalataya? Dahil nagpupuri na sila sa Diyos. Ang mga taong walang pananampalataya, hindi marunong magpuri, Itsoy. Basahin natin ang Bible. Kung ang mga bata nagpupuri ba? Sabi dito, mula sa bibig ng mga sanggol. Sinong bibig, Brother Angel? Ang sanggol daw, bro. Sanggol, bibig. At mga sumususo pa, Brother Angel, sumususo pa. Yung patalagang. Ano ang sabi? Ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway upang iyong patahimikin ang mga kaaway at mga paghiganti. Dito sa 1, O Panginoon, aming Panginoon, pakarilag ng iyong pangalan sa buong lupa na siyang naglagay ng iyong kaluwalhatian sa mga langit. Ito nagpuri na ito, no? Mula sa bibig ng mga sanggol. Mas malinaw na salin na. Basahin natin sa malinaw na salin. Katha ni David upang awitin ang ng punong mga awit sa alyo gihit
O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata at mga bagong silang. Brother Angel, nagpupuri daw yung mga bagong silang. Maniniwala ka si Itsu dyan? Hindi alam ni Brother Eli yan kasi sila nakadepende sa interpretation ni Eli. Correct. Maniniwala ka ba, Itsoy, na yung mga bagong silang nagpuri na sa Diyos? Pag ang sagot mo, yes, makakapagpuri ba ang isang tao kung walang pananampalataya, Itsoy? Of course, hindi. So kung nagpupuri siya, nananampalataya sa Diyos, so ibig sabihin dahil may pananampalataya ang bata, pasok siya sa binyag kasi yun ang precept na ibinigay ni Kristo sa 16:15, ang manampalataya binyagan. Nakuha mo, Itsoy? Kahit saan pang argumento no, inaral na namin yan, hindi kayo makakalusot sa amin. Hindi ngayon Rebulto na pangalan niya eh. Hindi na Itsoy, pinalitan na niya. para hindi ma-kick out na naman. At saka kung gagamit ka ng Acts, ang daming talata sa Acts, no, implicitly pati mga bata na binyagan, halimbawa yung bahay ni Lydia, ang sinabi doon nung nangaral si San Pablo, lahat ng sambahayan, pag sinabi mong sambahayan, sa English niyan, family. Hindi ka pwede tawagin family kung wala kayong anak. Paano kung yung anak niyo bata pa? Hindi kasali yun. Ang ano naman nila doon, ang kanilang arguments doon, wala namang sinabi diyan na may bata eh. Wala din namang sinabi doon eh, na walang bata eh. So tablat kayo diyan, no? Pero posible ba na ang pamilya bata pa lang ang nandoon? Posible 'yun. Posible ba na ang pamilya malaki na yung bata? Posible din. Pero wag mong alisin ang isang posibilidad na bata pa lang yung anak nila. Huwag kang cherry picking. No? Yan kay Lydia. Yung sambahayan din ng God na nagbantay kina Pablo at Silas. Nung nahuli sila, kinulong si Pablo at Silas. So nag-ano sila sa kulungan, nag-praise and worship sila, kumakanta sila ng salmo. Anong nangyari? Nalindol, nabuksan yung gate. So kabang-kaba yung guard, akala nila nakatakas sina Pablo at Silas. So magbibigti na sana yung guard kasi ang hatol sa kanya kamatayan eh. Magbibigti na sana, sabi ni sumigaw si St. Paul, huwag mong tapusin ang iyong buhay, nandito lang kami. Hindi kami tumakas. So masaya yung guard. So pumasok siya doon, nag-usap sila, pinangaralan ni St. Paul. Na-convert yung guard. Anong ginawa ng guard? Sinama sila sa bahay ng guard sina St. Paul, nagpabiniyag ang buong sangbahayan, na sa English. Hindi niya sinabing nagpabinyag ang mga matatanda lamang. Correct. Ang sinabi, whole family. O pag sinabi mong whole family, kung may bata doon, kasama ng bata doon. Hindi. At saka wala sinabing maliban sa mga sanggol. Walang ganun. Walang restriction. Kasi lang naglalagay ng Si Eli lang, si pagbabawal Eli naglalagay nun, Rebulto. Rebulto pangalan niya eh. Talagang love na love nila si Eli, no? Yung mga interpretation niya.